Isang pagpalang araw sa inyong lahat mga buddy, kamusta po kayong lahat? At eto, medyo maulan pa rin po yung panahon. At ay, grabe naman si baby, oh. So eto, medyo ano pa rin po, hindi pa po kagandahan yung panahon. Pero syempre, at least po, kahit ganito yung panahon, blessing pa rin po sa atin yan. So, maaaring sa iba, nagiging perwisyo yung dulot ng baha nga, yung masyadong maraming tubig. Pero sa iba naman, sa mga kababayan natin magsasaka, syempre, ano po yan, blessings po sa atin. At kailangan po natin yun para siyempre, may pagkain tayo, di ba? So, ayun mga buddy, habang kami po dito nagkukulitan ay meron akong bisita mga buddy. Actually, dadalo dapat ako doon sa kanila kasi nga na pagkwentuhan namin ni Kuya Renji na ang kanya daw iniirog ay hindi maganda ang pakiramdam. So, pupunta dapat ako doon mga buddy kaso nga lang yung panahon nga kasi nagulat nga ako, nandito na sila nakaupo mga buddy. Nandito na sila kaagad. Ayan, shout out kay Renji. Shout out. Hello Mga po. ka-fams, mga kabady. Ate, buddy. kamusta po yung pakiramdam niyo po? Okay na po, feeling better. Okay na po. Pero Opo, bakit salamat po? Ano po. pong nangyari? Ano po? Ano pong nangyari? Ano po, konting ano lang po ito, pagtatampo. Nabilaukan. Oh. Medyo may natira po. Ay, may sumabi. Hindi siguro sa panahon na rin. Opo, Ano? sa panahon po. Oo, sa panahon na rin. Kaya yun. Salamat Ate LB sa pagdalaw. Kayo po yung dumalaw sa akin tuloy. At yun, sa mga ano pa lang mga buddy, sa mga nagtatanong kung yun, mapapanood nyo rin sa pa-support po sa vlog nila Ate LB kasi meron na po tayo yung mga naunang vlog. At yun din, sasabihin ko rin dito sa channel ko mga buddy na regarding po dun sa mga hindi pagkakanawaan na baka iniisip nila bakit hindi na kami nagsasama, bakit hindi kami okay ni Kuya Renji, nila Ate LB. Hindi po totoo yun. Okay po kami lahat at wala na pong wala pong dahilan para magkasamaan ng loob. Ayan. So, okay na po kami lahat at alisin na po natin yung mga bad vibes. Good vibes na po tayo. At yan, katunayan nga po, ayan, nadalaw po siya sa akin. Actually, saan kayo galing, boss? Sa, SM. Oh, grabe. Mag-SM pa kayo ganitong panahon. Hindi, maaraw kanina, umaraw. Ano, Sinamantala namin ang panahon. nag-commute? Hindi, sa power kanya sa labas. Ay, grabe naman yung power talaga. Laban sa bahay. Dinaanan uli natin si Nanay Marita kasi. Galing kayo doon. Hindi sa binaha doon. Hindi naman. Tuyo na Dito po. lang sa may daanan, baha yung mga... Ba talaga yung mga daan. Kaya sa vlog ko kahapon na. Nagkasalisi nga nandito si Jonathan. Actually, nandito si Jonathan kahapon. So ayan, salamat kaya Power Ranger kasi nandito kayo. At yun, hindi ko napapatagal itong mga buddy. Meron lang ako tatanong sa kanila kasi wala akong content mga buddy. Alam nyo naman kaming mga vlogger, kailangan namin mag-upload. Tanong. Oo. Oo. Tao. So, alam nyo mga buddy, good vibes lang. Pero, eto, natanong ko naman na sa karamihan to dati. At gusto ko, si Ate Albi at saka si Kuya Renji, hindi ko natanong nito. Pero gusto ko lang din malaman, siyempre, para mas maging yung pagkakakilanlan ko sa kanila, di ba? Kasi nga, siyempre, lagi kaming magkakasama, magkakaibigan, magkakatropa, di ba? So, magtropa tayo nila Jonathan. tropa tayo eh. Mga katropa. Tropa ko. Kaya gusto kong tanungin to. Pero hindi naman to hard masyado. Soft lang. Soft lang to. So, Gusto ko yan, so. Powder Yan. or lotion? and tag-isa kayo, tatanungin ko kayo tag-isa. Tag-isa. Oo. Kasi magkaiba naman yung nyo eh. Mauna ka na. Magkaiba naman yung way ng pag-iisip, di ba? Hindi, Pass, ikaw muna. hindi naman to hindi to ganun ka hard. Hindi hard. Mga buddy, kayo mga buddy, Easy medyo question. excited na rin ata mga kabady natin dyan. Kaya Renji, tanong ka na ba? Baka pag-uwi namin ito, hiwalay na ito. Hindi, ano lang naman to. Natanong ko rin naman sa marami. Meron din kasi akong purpose kung bakit ko tinatanong. Actually, nagkaroon ako ng idea ng ganito kasi napanood ko din to eh. So, parang sa kakapanood ko siguro or sa nung inanalyze ko siya, parang may mas malalim na nakahulugan. Oo, may sense. So, yun. Pwede rin kayo sumagot mga buddy dyan sa comment section kung alam nyo po yung wala namang tamang sagot dito, wala ring maling sagot. Ayun, disclaimer. Disclaimer po, walang mali, walang tamang sagot. Ito ay kanya-kanyang pananaw po natin sa buhay. Opo. So ayan, sino una sa inyo dalawa? Nako. Pero dahil love kita, Ladies first. Nagturuan na. nire-respeto kita. Ako mag-close. Sige, magpapasakot ako. Ayan! Ito, Kainis naman. di ba dahil naman to Ate LB? Ano ba yung mas mahalaga sa'yo ate?
Pera ba o yaman? Pareho lang yun. Hindi, ano tayo, Ano ano pa? lang. Diskarte o diploma lang. Yun lang, madali lang naman. Diskarte o Ano? diploma. Mahirap na tanong yan I was torn between. Pareho siyang importante, pero kailangan pumili ng isa. Isa lang, oh. Kasi meron kang ano eh, meron, kumbaga, ano mo, i-defend mo kung ano yung napili mo siya. Kasi, dyan ka makikilala ng viewers ko, di ba? At sa akin na rin, di ba? Pero walang tamang sagot dito at walang maling sagot. Kumbaga, yung ano lang, yung pananaw mo. Kasi based din sa experience, pwede rin natin isama yung experience natin. Kunyari, nakatapos ka naman, pinili mo yung diskarte, kakaiba. Medyo kakaiba. Pero kung nakatapos ka, pinili mo yung diploma, okay lang din. Pero bakit, di ba? Yan, alright? Nag-iisip na si Kuya Renjin dahil. Oo nga dapat Dahil. nalamangan ako dun Pero at least, mas malalim na yung sasagot ni Kuya Renjin mamaya. Tamo, ginaganda na yung sagot niya. Naka-line up pa yun. Hanahanay ko na. Sa akin wala, sabog. Ito na yung sagot ko. Ano yung pagpipilian? Diploma o? Diskarte. Okay. Ito po with all due respect sa nakapag-aral o sa hindi po. Opo. No. Ito po yung opinion ko lamang po. Para po sa akin, ipipiliin ko po ay ang diploma. Ayun po. Bakit ko po napili ang diploma? Nung unang panahon. Panahon pa ng hapon. Uy, may ganun. Hindi, biro lang po. Ayun. Para sa akin po, diploma. Alam naman po natin na sige, ilalagay ko na lang yung sarili ko. Opo. Kami po ay mula sa mahirap na pamilya. Ang laging sinasabi ng magulang ko sa akin, anak, wala akong may pamamana sa inyo, kundi ang pagtatapos nyo lang at yan ay dadalhin nyo hanggang sa dako paroon ng inyong buhay. Which is na-realize ko sa edad ko na ito na sobrang totoo ang sinasabi ng nanay at tatay. Ng papa ko, ng nanay ko. Doon nagkaroon sila ng pagkakataong makapagtapos, ang papa ay hindi. Nakita ko rin yung difference ng dalawa na hindi nagtapos sa nagtapos. Ngayon, bilang isang individual po, napaka-importante po ng diploma. Bakit po? Sa paglipas ng panahon, dumaan ang pandemic. Hindi matatawaran na kahit ang walang tinapos ay hirap na hirap sa buhay. Pero ang may tinapos po, nakakapag-isip pa sila ng pwedeng magawa. May mga resources po silang pwedeng magawa. Bakit? Dahil po, may diploma sila. Ibig sabihin may fallback. Na kapag hindi man nila na-practice yung kanilang pinag-aralan, dahil meron po silang fallback, o marami silang resources Marami silang connection dahil may mga nakatapos sila. Nandiyan ang professor, kaibigan, na medyo nakakataas-taas na sa buhay. May hanap buhay, hindi man yun kalinya ng pinag-aralan mo. Pwedeng malapitan during pandemic. Ano nga bang kahalagahan ng diploma? Uulitin ko po. Ang diploma po ang magsisilbi natin. Unang-una, certificate natin yan. Achievement natin. Patotoo na tayo ay nagtapos. Pero lahat ng yan ay patotoo lamang. Pero ang lahat ng yan ay may natutunan tayo na ipasok natin sa utak natin. Na ito yung natutunan natin na pag-aralan natin na maaari nating ma-share. Hindi ko po isinasantabi ang diskarte. Bakit po? Ito po ay kasunod ng pagkakaroon ng diploma. Hindi po ako nagbabrag ng sarili ko. Dahil po ako ay nagtapos, hindi po ako magbabrag. Pero dahil sa may natapos ka at may diploma ka, susunod yung diskarte nyo po Uulitin ko po, hindi ko po ibinababa ang mga hindi nagtapos. Buong respeto po tayo dyan. Kasi meron nga namang hindi nagtapos pero dahil sa diskarte, yumaman Yun ang totoo doon. Real life yun. Ibig sabihin, meron silang gift na wala naman doon sa nakapagtapos. So, it's a matter of gift pa rin po at blessing doon sa taong yun. Pero, dahil sa usapan natin diploma at diskarte, love, kinakabahan ka na ba? Nalilito ka na ba? Baka kopyahin mo yung sagot, ha? Ayun po. Ibig sabihin, nagkakaroon lang po ng mas maraming resources ang diploma. Sa diskarte po, maaari pong meron, pero po limitado. Yun naman po ang masasabi ko. Pero may swerte pa rin po ang tao kaya hindi ko may isasantabi yan Swerte. Pero sa diploma,
pwedeng magsama. May diploma ka na, may diskarte ka pa. Pero kapag ka nasa diskarte ka at hindi mo talaga in-aim ang diploma, Hindi ka magkakaroon. hindi mo in-aim ang diploma, diskarte ka, yayaman ka, oo. Pero yung karunungan, dahil hindi mo ini-aim nga yung diploma, magkakaroon ng limitation. Ang ganda. May ang mga ganda. proper and standard po kasi sa pagharap sa buhay. But then, hindi natin pinapasabalian na may mga bagay na practical. Kaya nga may mga street smarts, Tama. di po? Na yumaman sila dahil ganun po sila katalino. Tulad ng, ganun sila kadiskarte. However, dun po sa option, babalik tayo. Sa option, diploma o diskarte, diploma po tayo. Ikaw lang. Yan. Ayun. Diploma po tayo. Ikaw lang. Mukhang iba At yung pasakop ka ba? Kuya Renji, ah. Pero, hindi, Ayun. tanong ko lang Kuya Renji, bago ko tayo tanungin, ano yung sa'yo? Para, masagot ko lang si Ate El. Depende. Hindi Ay, pwedeng- wala. hindi pwedeng Dapat isang depende. sagot lang. Isang sagot lang. Magkaroon ka ng panindigan. Straightforward. Hindi, unang-una, kailangan alam mo sa sarili mo kung ano ba ang gusto mo. Anong gusto mo? Diploma, diskarte? Halimbawa, ang pangarap mo sa buhay, maging conductor. Ba't mo ba kailangan ng diploma mo? Hindi, ganito, Kuya Renji, para kay Alex na lang. Ang gusto mo maging kagawad ng barangay. Halimbawa, yan ang pangarap mo sa buhay. Saan mo gagamitin yung diploma dyan? Ba't ka maghangad ng diploma ay kagawad ng gusto mo? Kung gusto mo maging barangay tanod, ba't mo ba hahangarin yung magkaroon ng diploma kung gusto mo maging barangay tanod? Diskarte na araw-araw pag-aaral sarili mo. Araw-araw kasi natututo tayo eh. Walang katapos ang pag-aaral yan. Kahit may diploma ang sinasabi, hanggang sa buhay ka, natututo ka araw-araw. So, ano yung pipiliin mo? Isa lang. Oh, sagot ka sa tanong. Siyempre, doon pa rin ako sa diploma. Diploma. Diploma pa rin. dinalito. Actually, ito Dinalito mga na. buddy, yung mga tanong na ganito kasi, siguradong may views akong dalawa eh. Kasi papanoorin nilang dalawa to yung sinagot nila eh. Sigurado yun, kaya ako naggagawa ng mga ganitong content eh. Di mahirap kasi yung ano, actually sabi na mo naman eh, walang maling sagot. Oo, walang malisigot. Ah, Kasi sa kanya-kanyang kasi opinion tsaka kanya-kanyang na-experience yan. Talaga mula pa nung unang panahon, sa mga magulang pa namin, Diploma talaga. diploma ang madalas na ipinapayo ng magulang namin dahil kami pinanganak kayo mahirap. Sabi ng magulang namin, anak, mag-aaral kayo mabuti dahil wala kaming ibang may papana sa inyo kundi Hindi. ang pag-aaral nyo, karunungan ninyo na hindi manako sa inyo. Yun yung kasabihan. Para hindi kayo magaya sa amin na nagsasaka, nagtatanim sa bukid. Kasi yan ang buhay namin dati, nagtatanim ng mga gulay, mga palay. Pero kung Renji, in reality, totoo naman talaga, di ba? Totoo talaga. Oo. At least, yung diskarte mo, andyan na yan eh. Kung mag-aaral ka, yung diploma, magkaroon ng diploma, magagamit mo yung kahit saan ka makarating. Kasi ganito ka, Ate LV, ka Renji, ang nangyayari kasi, imbis daw na yung i-google mo sa pag-aaral mo na, siyempre, yung iba, 7 years, 8 years pang nag-aaral. Eh kung i-business mo daw, dumiskarte ka na. Kumikita ka na. Mayaman ka na, kumikita ka na. Hindi rin kasi, tingnan natin yung mga mayayamang pamilya. Bakit pa sila nag-aaral? Kung yun din naman palang katuwiran na, bakit ka pa mag-aaral kung mag-business ka na lang? Eh sila nag-aaral talaga yan sila. Sa mga pagtapos, saka nila may apply yung pinag-aaralan nila. Kaya tingnan mo yung mindset nila, payaman sila ng payaman. Galing. Most of the courses ng mga business-minded talaga, business course talaga ang pinapakuha sa kanila, yung mga mayayaman. Para may apply nila. Opo, para may apply. Vulcanizing shop. Yan. BS. Business. Yeah. So, diploma. Diploma talaga. So, ayun mga kabady, ayun na naman. Pinatagal ko ng konti para ilang minutes na ba? Hindi kasi malaking kasi mga body, malaking epekto yan sa mga makakapanood sa atin, sa inyong mga body na maaaring sabi ko nga, iba-iba yung opinion natin, iba-iba yung gusto natin na sabi nga ni Kuya Renji, yung marating, di ba? Kung ano yung gusto mong marating, kailangan mo talagang hindi ka makapagpalipad ng eroplano eh, kung hindi ka mag-aaral ng piloto talaga. Diba, hindi ka makapag-opera kung hindi ka mag-aaral ng ng doktor. Pero pwede ka magkaroon ng pera kahit di ka doktor. Pwede ka magkaroon ng eroplano kahit di ka piloto. Yes. Ha? So, iba-iba yung natin, yung pananaw sa buhay. Yung... Pwede ka magkaroon ng bike at di ka karpintero. Oo, tama. Pero hindi natin siya kung sapat ang kaalaman niya dahil hindi siya nag-aral. Dahil lahat ng mga bagay Ang mga karpintero, hindi naman nag-aral yan. Sige po, pakipaliwanag niyo po Tulad sa yan, mga skill, di ba? Yung mga skill. Halimbawa, yung Skills, pagiging karpintero.
ng bahay. Tingnan mo mga bahay na nagagawa, mga building ang gaganda. Hindi naman napag-aaral sa pag-aralan yan. Skilled lang sila, no? Skill lang yan. Diskarte. Di ba? Pero hindi na inaalis yung talagang diploma number 1 pa rin eh. Tulad ko, karpintero ako. Oh. Mason, carpenter, welder, tira-tira, trabaho ko lahat yan, pero hindi ko pinag-aralan yan. Ba't ako natuto niyan? Diskarte. Pero siyempre, bilang tao, naranasan ko yung Mukhang haba pa po ups and itong down. debate na to. Mukhang hindi pa ako medyo. Kaya nga tama yung sinabi ni Ate LB na pag wala kang diploma kasi, kung diskarte ka lang, may limitations Oh, ka may lang. limitation talaga. Kung hanggang dyan ka lang. May boundary. Oo, yun. Kumbaga, Saka sa yung mga trabaho, connections mo. hindi ka mapopromote kung hindi ka... Alam mo, kung karpintero ka, sino ba mga connection mo? Mga foreman, labor, mason, helper. Hindi ko binababa ang trabaho ng karpintero kasi karpintero rin ako eh. Mm. Samantalang kung doktor ka, sino mga connection mo? Mga doktor, kapwa mo doktor, di ba? Nasa mas mataas na level. Mm. Ang swerte naman po ng tao, hindi natin masabi. Oo. May diploma man o wala. Saka yun nga, di ba? Diskarte o hindi. Henry C, number 1, di ba? Sino ba si Henry C? Ba't biglang gaano na kayaman ng Henry C na pamilya ngayon? Di ba? Galing sa pagsasapatero. Mm. Diskarte yung nakatulong sa kanya talaga. Saka siya nag-aral. Nag-aral ba siya? Aba, Hindi, ikaw mo yan. hindi ko natanong. Kahapon kasi nandito, nag-video okay kami. Nag-video, okay. Hindi natanong. Hindi natanong. Ay, no. Hindi, pero Nag-aral nag-aral din. siya, Henry C. Hindi ka nakikinig sa Hindi, pero ano na siya noon. Absent. Dumidiskarte na siya bago siya nag-aral. Oo. So, ayun, salamat Ate LB, Kuya Renji. Thank you so much. Salamat po. Naku, nasumakit ang ego ko dun ah. Papanoorin nila itong mga body kasi titingnan nila yung sagot nila kung tama ba eh. Salamat. Hanggang sa muli mga body, hanggang dito lang at abangan nyo po yung mga magiging vlogs namin. Siyempre sa pagmimisyon at kahit pa paano naman eh kung loloobin, di ba, may mga gamit na rin kami. At so ayun mga buddy, at ito lang medyo pinapalipas lang namin yung panahon na bumuti Ulan. mag-araw para Bagyo-bagyo. maka ano din kami makabuelo ba. Ikot-ikot ulit. Alright, salamat ulit Ate LB. Thank you. Thank you po. Thank you po mga kabari. Thank you. At Ingat po ang lahat. Bagyo-bagyo. haba pa pero hanggang dito na lang mga buddy. Salamat po. Babayo.